Oh, magandang umaga. Lunes na Lunes. January 8, daily episode 3192, 3193, and 3194. Okay, so 8 ngayon sa gustong magpagawa ng pampaswerte na ritual nila, pampatanggal ng mga financial troubles nila. Message lang po kayo para magawa po yung wealth ritual ninyo. Okay? At yun na muna. Tingnan muna natin yung mensahe ni Universe ngayon sa araw na ito. Una, prosperity. Ayun. Napakaganda ng umpisa. And good luck. Ayay, grabe. And pangatlo, mastery. Oy, lagot. Okay. Maganda na sana yung umpisang dalawang baraha. Nako, andito tayo sa pangatlo. Parang pahirapan. Okay, kasi yung prosperity na sinasabi dito, kailangan mong pakawalan, no? Kung ano man yung mga nangyayari sa nakaraan, at kailangan mong tanggapin yung mga oportunidad na posibleng magbigay sa'yo ng pagbabago. Ito yung mga opportunities na nasa kamay mo na, nasa harap mo na. Minsan kasi, sa pagkakaroon natin ng yun yung pride, yung ego natin, no, na kahit alam na natin yung sagot, kahit alam na natin kung ano yung dapat nating gawin, hindi natin ginagawa. At pilit tayo nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, di ba? So, sa ginagawa natin, na ng pride natin, lahat ng blessings na de-delay. So, ngayon sinasabi ni Universe, sa araw ng Lunes, 8, makukuha mo ang lahat-lahat ng mga solusyon sa problema mo, basta tanggapin mo ang pagbabago. Kung meron kayong mga kulam at sumpa, no, sa pagdating sa pera, yun yung dapat ninyong pagtuunan sa araw na ito kasi 8. And then, yung susunod na yung good luck kasi, and this is yung yung bright future na hayaan mo na, no? Ang pagkakataon or panahon magdesisyon sa buhay mo, yung gagawin mo, sumunod ka sa agos. Yung mahalaga kasi, yung parang, wag ka na masyadong negative. Alam naman natin na marami tayong pasanin sa buhay, marami tayong obligasyon. Pero, hindi yun hadlang para maging masaya naman tayo. Ang tawag ba doon? Di ba? Kasi yung Pinoy, kahit maraming problema, alam nila kung paano aliwin yung sarili. Di ba? Isa doon is ang musika na naging outlet natin para maibsan kahit paano yung karaoke, ando doon yung ballroom natin, di ba? Yung games natin, kung ano man yung games natin online na kaya natin gawin. And yung iba kasi nasa cooking, nasa gardening, at yung iba nasa Zumba, kahit di ba? So yun dapat yung pagtuunan. Kasi makailang ulit ko nang sinasabi ito sa videos ko. No, ang tao habang nabubuhay hindi nauubusan ng problema. So imbis na kontrahin mo or kalabanin mo yung problema mo, hayaan mo siya, no? Na siya mismo ang sumuko at umalis sa buhay mo. At sa pamamagitan noon, ando doon yung kalakasan ng energy mo sa sarili, lakas ng loob mo sa sarili, maliban sa tiwala mo sa Diyos. Kailangan mo talaga sa sarili mo from within na i-encourage mo yung sarili mo na kahit yung sugat o yung problema na dinulot sa iyo is para ka ng yung tinatadtad, yung parang durog na durog, yung parang bang ang bigat na ng pakiramdam mo na lalong-lalo na kapag nasa punto na lahat ng pinaghirapan mo nawala. Yun yung pinakamasakit. Tapos, yung naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan mo ay mga tao na nandyan lang nung kailangan ka nila. Pero nung malaman nila na wala na silang makukuha sa'yo, iniwanan ka. Diba?
Yun yung pinakamasakit doon. At siguro sa overseas, yung, yung, yung isugal nila, no? Yung pangungulila nila sa pamilya nila dito sa Pinas. Tapos sila doon, trabaho halos 24/7. Tapos hindi nila sinasabi yung mga sakit nila, hindi nila sinasabi yung mga problema nila dito sa pamilya nila. Kasi ayaw nila na masaktan at magkaroon ng palaisipan or problema yung family dito sa Pilipinas. Tapos yung pinakamasama, hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas na pinapadalhan ng overseas is marunong magpahalaga sa pinaghirapan nung nandoon sa abroad. And ito yung mastery na tinutukoy ko dito. Merong mga family, maraming family na yung mga relatives nila na nasa abroad, no? Kapag sila pinadalhan ng pera, tinitipid nila, iniipon nila. And then pagdating nung abroad, no, after 5 years, 10 years, yung iba 15 years, siya pa yung masusurpresa sa dami ng naipon or naita yung establishments or businesses, no? Kasi lalong-lalo na kung ikaw yung nasa magulang or kapatid, na alam mo na yung breadwinner ninyo is siyempre patagal ng patagal, padagdag na padagdag yung edad, hindi naman siya makina na pwede lang bigyan or bilhan ng spare parts para mag-continue yung trabaho. Darating din talaga yan sa punto na gusto din niyang mag-retire, gusto din niyang i-enjoy ang buhay niya. Kaya habang may kakayanan pa, yung breadwinner ninyo mag-provide ng pera, ng suporta, kayo na nakababatang kapatid or relative niya, gumawa na rin kayo ng hakbang na sa murang edad is abroad din kayo or makahanap kayo ng magandang negosyo, makahanap kayo ng magandang trabaho, no? Na maging hindi na siya magkaroon ng tawag nito, hindi na kayo magiging pabigat sa buhay niya. So, yung gagawin ninyo is tanggapin nyo yung pagkakataon. Hindi ibig sabihin na basta-basta na lang kayo tanggap ng tanggap. No, wag ganon. So, whatever na yung tinatanggap ninyo is pahalagahan ninyo. Kasi, hindi habang panahon meron. So, ito yung mastery na ganito. So, halimbawa, sa magkakapatid, yung kapatid nyo na nandoon or kahit nandito, no? Kapag ano man yung meron siya at tinulungan kayo, habang may panahon pa, no? Gumawa din kayo ng paraan. Kasi kapag nag-apply ka ng trabaho, yung processing pa lang ng requirements mo, gagastos ka na. So kung meron naman taong willing na tumulong sa'yo para i-process yung mga documents mo para makapagtrabaho ka din, yun ang pagkunan mo ng lakas ng loob na kapag dumating din ang panahon na nandun ka na rin sa abroad and then may mga tao din talagang na gusto din mag-abroad, tulungan mo din, no? Yun na yung pinakamagandang domino effect doon. Huwag yung typical na kapag binigyan ka or alam mo na may abroad ka, wala ka nang ganang magtrabaho dahil sa ganun na lang. So, hindi magandang ganun ugali. So, the mastery is, kung gusto mo lahat kayo uunlad, dapat lahat kayo magtrabaho. Kasi, darating at darating ang panahon, kanya-kanya kayo may financial freedom. Hindi mamamatay yung breadwinner. So, kahit mapamagulang mo, tiyahin mo, kapatid mo, or pinsan or relatives mo, basta yan yung gawin mo, you have to master. Yun yung i-instill nyo sa buhay at isipan ninyo na huwag kayong umasa ng umasa habang buhay kasi nakakahiya. Kung meron man kayong hihilingin na pabor, is yun yung tulungan kayo sa pag-process para makapagtrabaho din kayo. Kasi by the time na may sarili kayong trabaho, kahit anong gusto nyong bilhin sa sarili nyong pera, mas malaya kayo kaysa naman sa hingi kayo ng hingi na mas nakakahiya, di ba? Darating pa yung panahon, baka magsumbatan pa kayo niyan.
So let's proceed with special episode po. Good morning!